Good morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Webes, June 27, 2024. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga. Bago natin ituloy ang palitaktakan ngayong umaga, ipapakilala ko ng ating makakasama. Muli at syempre we are always very lucky. Nag-iisa walang kupas din, Cecilio Duca. Hi Din, magandang umaga. Hi, Attorney Mimi, magandang umaga. It's nice to see you again after a long time. Oo nga din. Pero Din, lagi tayo nakikita. Syempre, small world pala. Lagi ko rin nakakasama si Din. Sa mga engagements, kahit sa probinsya, no, Din? Lagi kami nakikita ni Din. Madalas tayo magkasama dyan. Busy, nako. But nevertheless, syempre din, we find time po para sa Huntahang Legal kasi syempre we always want to help yung ating mga kasambahay na lagi pong nakatune in din sa ating programa para po mas malinawan sa kanilang kaalaman sa mga usaping legal. Nako din. Ang pag-uusapan natin din, baka medyo malilito yung ating mga kababayan kaya buti na lang kasama natin ngayong umagang aking profesor sa law school, si Din Ducano, para pag-usapan itong usapin na ito. Ang topic kasi natin ay patungkol sa sovereignty versus sovereign rights. Ayun, magkaiba daw yan din, di ba? So, kaming mag-asawa, pinag-usapan pa namin ito kagabi. Ano ang pagkakaiba niya? Mag-review nga tayo. Pero buti na lang, andito nga si Dinggin. Ayan, mainam po nandito kayo. Ano ba nga ang pagkakaiba ng sovereignty versus sovereign rights? At bakit po relevant na pag-usapan ito? Ano ba ang, saan ba applicable tong issue ng pagdi-differentiate ng sovereignty sa sovereign rights? Oo, madali lang yan, Attorney Mimi. Yung sovereignty, ayon doon sa 1933 Montevideo Convention, isa ito sa mga elemento ng pagiging estado. Now, ano ba ang sovereignty? It is the supreme power of the state to enforce its will upon its inhabitants. Yan yung tinatawag nating internal sovereignty o police power. Ipatupad yung batas sa mga nasasakupan o sa kanyang mga mamamayan. Now, meron din tinatawag na freedom from foreign control. Yan po ay external sovereignty or foreign domination o tinatawag nating independence. Yan po ang sovereignty, hindi tayo dapat sinasakop. Now, ano yung sovereign rights? Ito po kasi naging sikat dahil doon sa UNCLOS Convention. Ito po ay applicable doon sa exclusive economic zone at saka doon sa ating contiguous zone. Yung contiguous zone ay 12 nautical miles magmula doon sa territorial waters or 24 nautical miles, sabi ng UNCLOS, magmula sa baseline. At yung exclusive economic zone ay 200 nautical miles magmula sa ating baseline. So, ibig sabihin yan, hindi na natin teritoryo yan. Katulad ng sinabi natin kanina. Pwedeng makidaan dyan, dumaan dyan ang ibang mga bansa, mga barko nila, yan man ay militar, yan man ay civilian o commercial vessels, pero sila po ay hindi pwedeng gumawa ng mga economic activities dyan. Tulad ng pangingisda, pagtatayo ng mga artificial island, pamamalagi dyan kung hindi rin lang naman dahil sa mga kalamidad. Wala po silang karapatang manatili dyan kasi yan ay atin. Ang sinasabi ng UNCLOS Convention, kapag kayong estado, dalawang bansa ay merong nag-overlap na exclusive economic zone kasi napakalawak, Attorney Mimi, ng 200 nautical miles. Ang isang nautical mile, sabi ni Google, ay 1.8 kilometers. So yung 200 nautical miles, almost 400 kilometers yan. So walang karapatan dyan ang sino man na magmina, kumuha ng mga resources at magtayo ng kanilang mga artificial island o magparada ng mga barko nila. Precisely, yan po ang ginagawa ng China, nilalabag yung ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Attorney Mimi, nito lang nakaraang taon, January 2023 at saka August 2023, may desisyon ang Korte Suprema na yung Joint Marine Seismic Undertaking na pinasok ng Pilipinas noong panahon ni Presidente Arroyo at ng Vietnam at China for joint exploration ay labag sa ating saligang batas. Nagpailo ng kaso yung bayan muna, Anong isang araw kasama natin si Congressman Eric Colmenares sa Senado, sila po ang nag-file ng kaso. Kaya Bayan versus Arroyo, ang pangalan ng kaso, sinasabi ng Korte Suprema, yung Joint Marine Seismic Undertaking ay unconstitutional. Labag sa saligang batas.
Kasi nga, ang sabi ng arbitral panel, walang overlapping ang exclusive economic zone ng China at ng Pilipinas. So we enjoy exclusivity because we have sovereign rights over the resources in that area na saklaw ng ating exclusive economic zone. So ano ang ginagawa ng China dyan? Nilalabag po ang ating sovereign rights. Oo, yun na nga din natatanong ko sana eh. Kung titingnan mo, di ba, so ito ay part na ating exclusive economic zone. Pero may overlap ba? So you were saying din, wala. Kasi kung titingnan mo talaga Wala. sa mapa, napakalayo din. Napakalayo talaga. So ang nilalabag nila ay hindi, ang tamang term na gamitin is not yung sovereignty natin, but yung sovereign Oo. rights natin sa exclusive economic zone natin. Nako, Din. Ako, At saka- matindi pala talaga ito. Yes, Din. May dagdag ko lang, Attorney Mimi, may mga kalapit din tayong bansa tulad ng Malaysia, ng Indonesia. malapit. Pero wala tayong Opo. ganito ka-tinding sigalot kasi nagkakasundo. Ang problema kayo sa China, gusto niya makipagkasundo, pero ang gusto niyang joint exploration, yung saklaw natin, hindi yung kanyang portion. Diba? Napakalawak ng West Philippine Sea na tinatawag nilang South China Sea. Sabi ng China, amin yan kasi South China Sea. Eh di yung Indian Ocean, pag-aari ng India. Di ba? Kung yun ang kanilang logic. Ay, Diba? Oo, yes, yes. Eh, bakit tayo nag-aaway sa China? Kasi sinasakop niya at gusto niya kanya. Dahil doon sa 9 dash line na mali, na ginawa pang 10 dash line. Mali po ito eh. Baka pag- Dapat yan, pag kung 9 gusto mo dash line ng o 10. usapang matino, igalang mo yung ating international o yung UNCLOS at saka yung arbitral ruling na hindi kinikilala ng China. Tsaka kung talagang pag-uusapan at open ka talaga doon sa pakikipag-usap, no, to negotiate, hindi naman dapat on your own terms, di ba? Ikaw lang yung masusunod. Para saan pala nag-usap tayo kung lahat din pala ng gusto mo, yun lang ang gusto mo masunod, di ba, Din? So, at some point, we have to meet halfway. Pero dapat nga, hindi na. Kasi meron na nga tayong international laws na applicable sa mga ganitong usapin. Dahil nakikita naman natin din, ito yung forma ng iba't ibang bansa. At kagaya nga na sinabi mo din, kung 9 or 10 dash line, baka hindi na lang yung dagat, pati yung mga isla doon na malapit sa China, ang kininan nila, di ba din? Kasi sabihin nila, Yun. 9 or 10 dash line, no? Hindi na lang yung dagat, pati yung mga bansa na malapit sa kanila, ang kininan nila din, no? So, but I wonder din, you were saying na mas maraming ibang bansa na mas malapit sa atin. How do we deal with that? For example, yung mga mag-overlap na exclusive economic zones, siguro with Indonesia, baka meron din with Malaysia din. Paano yun din? How do we handle yung ganun din? Oh, kasi ito, Attorney Mimi, madali yan. Kasi itong Indonesia at Malaysia, in fairness to these countries, nakikipag-usap sa atin at naniniwala, ginagalang nila ang UNCLOS, yung United Nations Convention on the Laws of the Sea. Na pag may overlapping, mag-usap kayo, enter into a treaty for joint exploration. Kaya ang Pilipinas, ang Indonesia at Malaysia, may mga joint patrols tayo dyan sa mga lugar na ito na nag-overlap yung ating EEZ. Eh, itong China, sorry for the term, swapang. Gusto niya kanya lahat. Di ba? Parang ang mga estudyante ko sa labor law, ang tawag dyan ay bulwarism. Take it or leave it. Di ba? Mag-usap tayo, pero ito yung gusto ko, take it or leave it. Ay, hindi po ganyan ang negotiation. Ang negotiation, we meet halfway. Pero ang gusto kasi ng China, ang in-negotiate, yun nasa loob ng ating exclusive economic zone. Non-negotiable po yun. Kasi meron tayong pinagbabatayan, dalawa. Una, yung ating UNCLOS na signatory din doon ang China. Sa ilalim po ng international law, may tinatawag na pacta sunt servanda. Ano ibig sabihin? Pag nangako ka, tuparin mo, huwag kang paasa. Kasi kung paasa ka, may nagkakasakit, at yun po ay UTI daw, umasa tapos inindyan. Ay, ako din. Para ako nga sa law school na law din. Tama. Pangalawa, Attorney Mimi, merong ruling ang arbitral panel na walang overlapping. At saka, kung mabasahin natin yung 501 pages na decision ng Permanent Court of Arbitration, pinapakita nila doon na hindi na-establish ng China yung sinasabi niyang exclusivity historically speaking. Kasi, nung hindi pa po swapang ang mga tao dyan, itong South China Sea ay common fishing ground ng mga Chinese, ng Japanese, ng Taiwanese, ng Malaysia, ng Pilipinas, even itong mga taga Cambodia at Malaysia na nangingisda dyan kung kaya nila. So walang nakikialam. Kasi nagtutulungan sila. Eh ngayon po naging swapang yung mga tao, ang gusto ng China, kanya ng lahat.
Ay hindi naman po pwede yan kasi kailangan tayong sumunod sa international law at para magkaroon ng world peace ika nga nila. Kasi kung hindi ka susunod sa international law, ay barbarian ka. Kasi kanya-kanya lang tayo din. Parang you're just looking out for your own interest, no? Which cannot be. Kasi nga, di ba, international community nga, di ba? Lahat tayo dapat, syempre we are looking. Sige, other than that din, bakit ba sa tingin nyo di napakatindi ng pagnanais ng China na talagang itong area na ito, no, itong karagatan na ito ay talagang angkinin nila at sabihin nilang kami ang may control dyan at part yan ng aming exclusive economic zone or nung kanilang claim, nung kanila daw historic claim dun sa area na yan. Bakit ba din? Bakit talagang ganun na lang ang pagpupush ng China for that din? Maraming dahilan, Attorney Mimi, at isa na nga dyan yung resources. Mayaman sa likas na yaman itong lugar na ito. May mga gas, mineral oil, may mga oil dyan, may natural gas, at saka yung napakagandang resources ng karagatan na nadideplete na yung sa sarili ng China, kaya gusto niyang i-extend kasi kulang na ang resources niya. Pangalawa, politika, geopolitics yan, Attorney Mimi, na pagka na-arot niya na at walang nag-contest dito sa lugar na ito, preliminary ito for Taiwanese reunification. Hindi naman dapat reunification kasi Taiwan has never been united with China. Nakahiwalay talaga yan. Ang Japan pa nga ang nag-colonize ng Taiwan noon eh. So ito na naman ay narrative na gustong isaksak sa atin ng China na paniwalaan natin na kanya yan para sakupin yung Taiwan. At mukhang successful siya noong mga nakaraang panahon kasi ang laging sinasabi, gigirahin namin kayo. Ito nga po ang magandang isip dyan, magandang kaisipan. Yung Indonesia, lumalaban, hindi naman ginigera ng China. Mayroon silang sinasite noon, Attorney Mimi, noong 1997 yata ito, yung Paracel Island, na dati nasa posesyon ng Vietnam, inagaw ng Chinese Navy, mayroong mga namatay na Vietnamese Navy, hindi nakialam ang mundo. Ang Amerika hindi nakialam. Well, obviously, walang mutual defense treaty ang Vietnam with the US. At saka at the time, katulad ng mga ginawa natin noon, hindi pinaalam ng Vietnam sa mundo yung ginagawa ng China. So kaya, sila lang ang nag-usap. Yun ang gusto mangyari ng China. Na bilateral talks, tayo lang ang mag-usap. Huwag nating idamay ang mundo. Kasi pag nadamay ang buong mundo, siyempre makikita ng mundo sino ang tama, sino ang mali. Ang narrative kasi ng China parang, tama, Attorney Mimi, komunista kasi yan eh. Kung naalala ko pa yung mga nabasa ko nung nasa college ako, sabi ni Nikolai Lenin o Vladimir Ilyich Lenin na progenitor ng communism, probe with a bayonet. If you strike a steel, withdraw. If you strike mud, pursue. So prinobe tayo ng China way back ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lamang yung Duterte administration, Pinoy administration, Arroyo administration, mukhang hindi tayo lumaban. So kaya itinuloy-tuloy na hanggang sa sakupin na nila yung Scarborough Shoal. At ayaw nang umalis ng China kasi naniniwala sila na sila at ang Pilipinas daw ay mag-shoalmate. Okay? Kaya ayaw umalis sa Scarborough Shoal. Mag-shoalmate talaga. Naku, tingnan mo naman din yung pinapakita mapa. Ang laki-laki naman kung aakinin natin ng China. Hindi ko alam kung paano nila yun nga, like what you said, din talagang it's also a game of perception din eh, di ba? Gusto nilang makuha yung narrative at yung perception nila, gusto nila yun yung ma-inculcate din sa ibang tao at sa international community, no? Naku naman din, nakitang-kita naman, no? Pagkalaki-laki at pagkalayo-layo naman talaga sa kanila, naku, paano naman umabot doon ng maidagdag ko lang, Attorney Mimi, no? Maidagdag ko lang, meron kasi nag-comment doon sa YouTube channel na ang tanong ba naman sa akin, Sir, gusto mo maging Ukraine tayo? Ay, yung mga tao nagsasabi po niyan, hindi nyo nauunawaan ang international order. Ang Ukraine, kaya sinakop ng Russia, kasi napakalapit ng border niya at walang outlet ang Russia sa dagat. Kaya kinuha niya yung Crimea, tapos gusto niyang sakupin ang buong Ukraine. Hindi nakialam ang mundo kasi number one, wala itong military treaty with other countries like the United States at saka yung North Atlantic Treaty Organization. In fact, isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong sakupin ni Putin yung Ukraine. Kasi ayaw niyang pasalihin sa NATO. At ayaw niyang magkaroon ng contact at cooperation with the West, particularly US. Sa atin po, ibang-iba ang sitwasyon.
Kasi meron tayong Mutual Defense Treaty, meron tayong Visiting Forces Agreement, meron tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement, all with the United States. At hindi papayag po ang malayang daigdig na sasakupin ito ng China kasi dumadaan dyan ang mga barko ng lahat ng bansa halos. Commercial vessel. Part po ng international water yan beyond our 200 nautical mile exclusive economic zone. So kung papayagan ng mundo na ariin ito ng China by force, sakupin, aba ay malaking gulo ito kasi hindi na makakadaan freely yung mga barko at mga eroplano. Pwede na harangin din ang malayang daigdig na sakupin ito ng China. Yes, din. Kasi talagang kagaya din, lagi din natin sinasabi, very strategic kasi yung location na yun din, di ba? Yung part na yun ng dagat, ang daming dumadaan dyan for free trade, no? So lahat po na nagtatransport ng mga goods na dumadaan dyan. So kung hahayaan natin i-claim ng China yan, ultimately, pagbabawalan na nila yung mga ayaw nilang dumaan dyan, no? So mahihirapan tayo kapag nangyari yan, no? So kaya ganun din po yung assertion natin ng ating karapatan sa ating EEZ, yung tinatawag na nating sovereign rights din. Kasi again, no, parang ako kahit saan ko tingnan from a legal perspective, international community, even kahit tingnan mo na lang yung mapa din, napakalayo, hindi ko alam kung paano mo ma-justify yung claim na sasabihin mo na part yan ng pagmamayari ng China, yung ganyang kalayo, no? So naku din, talagang mukhang hindi pa to matatapos at hindi pa to magda-die down anytime soon. But kagaya nga na sinabi mo din, no, yung Indonesia naman, they're also asserting their rights, pero hindi naman sila ginigera, no? Sabi nga nila, baka parang in a way, yun na, pinupush at binabluff din tayo din kasi I don't think na at this point ready din si China na mag-engage into war kasi ngayon lang din sila medyo nakakatamasa ng medyo gumagaan ang buhay ng kanilang mga nationals no din. So I don't think, but yun nga, hindi titigil, ipaprovoke din eh. At saka Attorney Mimi, maidagdag ko lang, ito kasi na umaasa ang China yung mga resources dito makukuha niya lahat. Kasi kung titingnan natin, wag yung mga propaganda video ng China. Yung mga ibang video na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng China ay taghirap na po ang China. Yung kanilang Shanghai, Hong Kong at Beijing na lang ang maunlad, pero yung ibang mga probinsya ng China, binabaha, walang makain ang mga tao, doon sa kanilang lugar na mga Muslim ang nakatira, yung Uyghur, ay inaapi po yung mga minority doon. Ganon din yung sa Tibet. Kaya lang pilit na pinagtatakpan at matagumpay po ang China na sinusuhulan yung mga tao na dapat makaalam, na dapat magpalaalam nito sa buong mundo. Dalawang bagay, sinusuhulan o tinatakot. So sa atin, hindi nila tayo masuhulan siguro ngayon, kaya tinatakot tayo. Di ba? So kaya ipaglaban ho natin, hindi kailangan makipaggera. Ipaalam lang palagi natin sa mundo ang ginagawa ng China. So ngayon, laging nasa depensa ang China. At binabaliktad. Kita niyo yung pagbabaliktad, hindi ba? Na Pilipinas daw ay dapat tumigil sa provocation. Eh sino ba nagprovoke? Kayo nagpo-provoke kasi kayo naririyan sa aming exclusive economic zone. Ganun lang ang kasimple yun. Kaya yung mga naniniwala pa rin sa China, mag-isip po kayo kung Pilipino pa ba kayo. Oo nga din, no? Nakakapagtaka. Pero, nako, talagang, siguro yun nga, dapat mas talagang alamin kung ano ba yung sitwasyon dyan para talagang tayo ay yung information naman na nakukuha natin, hindi tayo nadadaan ng propaganda din. At propaganda pa ng ibang bansa, hindi man lang propaganda ng sarili nating bansa para tayo ay makiayon, no, at maintindihan kung ano ba talaga yung tamang narrative at kung ano ba yung beneficial at naaayon naman sa umiiral na batas din, which is, yun naman yung pinaglalaban din ng ating bansa din, di ba? Yun, nako. Parang uminit ang ulo natin dalawa din ngayong umaga sa usapin na ito. But nevertheless, din wala na raw po tayong oras. So again, din ako nagpapasalamat po kami sa inyo. Alam ko busy kayo at lagi po akong talagang humbled and at the same time honored. Nakakasama ko pa rin kayo dito sa programa din kahit alam ko na talagang kaliwat kanan ang inyong ginagawa din. Maraming salamat din. Din, baka kayo ay may babati na pasasalamatan. Please go ahead po. Okay, unang-una, Attorney, maraming salamat sa pagkakataon at natutuwa ako na lagi tayong magkasama, magmula Apari hanggang Tawi-Tawi, magkasama tayo. At binabati ko po yung aking paboritong Auntie Lisa sa Dumaguete at saka yung kanyang husband, si Uncle Eli at saka si Auntie Betty, nakikinig sa Australia.
At yung Reyes family ho, siyempre sa Binangonan, at saka yung aming paboritong anak, si Ate Nika, no? Nakinunood siya ngayon. At saka yung aking kapatid ho, si Kuya Chris, no? At saka yung mga kasamahan natin sa University of Makati, lalo na sa School of Law ng University of Makati. Si Dean George, si Mia, si Mark, at saka si Grace, magpagaling ka. At saka pasasalamatan ko na rin, Attorney Mimi, itong si Attorney Ethel Hope Villaflor, no? Kasi inimbita niya tayo na magbigay ng input doon sa komite ni Senator Robin Padilla, doon sa Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Kaya nandun po tayo at nagbigay tayo ng input. So maraming salamat po. At doon po sa ating 52,000 YouTube subscribers, shout out sa inyong lahat, lalo na doon sa mga members. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at maraming salamat po sa Untahang Legal. It's always a pleasure to be with you, Attorney Mimi.